So guys, I welcome you to our first ever power station from Bluetti. At pinadala nila tayo. At tanong ko lang, saan nga pala natin magagamit to? Unang-una guys, pwede natin itong gamitin sa subscribers ride. Pakita ko lang pala may bago tayong gamit ngayon. This is from Bluetti. Ayan, so dinala ko yung Bluetti para magamit namin mamaya pagtambay namin sa may Tagaytay. Ito siya. Ito yung sobrang convenient kahit saan nyo siya dalhin. And a big shoutout to Bluetti. Salamat sa pagpapadala nito. So gagamitin natin ito mamaya. May manual din ako rito para mapakita natin sa mga kasama nila if interested sila bumili. And mapakita natin. Alam niyo naman pag marami tayo, ang daming kasama, and ang layo ng mga pinupuntahan natin. So since hinihintay natin yung mga kasama natin, may dala tayong power station para makapag-charge din sila. Itong Bluetti Elite V2, Elite 30 V2. So para matry ng mga kasamahan natin. Sabi ko buhatin din nila eh. Ayan o. Ano, pwede mo na kayo magsaksak habang hinihintay natin iba. Wala tayong sariling saksakan, wala tayong power station, wala tayong pagsasaksakan except kung may dala tayong power bank, minsan sa motor. Pero since meron tayo nito, magagamit natin to, masashare natin to sa mga kasama natin. So, samahan nyo muna ako, i-unbox muna natin itong Bluetti Elite 30 V2. So guys, right over here, makikita natin yung DC-PV input. So meron siyang 12 volts to 28 volts, 10 ampere, 200 watts. So ito naman meron tayong cigarette lighter port, or meron siyang DC output na 12 volts to 10 amperes. By the way, so for someone like me na na-discarga dati, pwede natin tong pagsaksakan ng lead-acid battery charging cable para sa mga na-discargang battery. So hindi kasama yung kable nun, pero pwede naman kayo bumili. So we have here DC 5521 ports. So right over here we have the AC outlet na umaabot ng 200 volts to 600 watts. So right over here naman we have the DC and the AC and ang ating power button. Sa mga nagtatanong, yung AC ginagamit natin yan sa mga higher power kung gusto mong mas mabilis, para siyang fast charging, while the DC pwede nyo gamitin sa mga low battery consuming equipments ninyo. So dito meron tayong USB-C na may 140 watts at sa kabilang side naman meron tayong USB-C na 100 watts. And sa gitna naman meron tayong USB na 15 watts. So pag pinindot nyo yung power button, ito yung unang lalabas sa kanya, yung screen niya. So sa kabilang side makikita nyo yung input watts ng DC, and then sa gitna naman makikita nyo yung total battery at yung hours na tatagal pa niya. And then sa kabilang side naman yung output watts ng AC. Ito naman yung QR code para ma-download niyo yung apps. Sobrang dali lang gamitin yung apps. Papakita ko siya sa inyo. Ito siya. So guys, ito makikita nyo gumagana nga yung AC natin kasi may sinaksak tayo dyan. And then by the way, dito nyo pala makikita yung power lifting method na kayang gumamit ng mga equipments below 1,500 watts. Sa mga gusto ko sa mga portable na power station, alam mo yung alayo ng saksakan mo kasi iba yung pagkakadesign sa kwarto mo, wala kang saksakan na malapit dito. At ayaw mong malayo sa cellphone mo, syempre kailangan mo pa mag-alarm clock. Isasaksak mo lang yan dito, tapos ilagay mo lang yung cellphone mo rito. At hindi mo na kailangan bumili ng mahabang wire or kailangan bumangon pa sa kama para lang puntahan yung cellphone mo. Pwede mo itabi sa gilid mo to. Isa rin sa mga nagustuhan ko rito sa Bluetti Elite 30 V2 kasi napakabilis siya lang ma-full charge. Siguro inabot sa akin ng 3 hours, yung from 26% to 100%. So para mapadali din yung buhay nyo at mahal tayo ni Bluetti, binigyan tayo ng 5% discount exclusively sa atin niya binigay para magamit ninyo. Ikilalagay ko na lang yung link sa baba if gusto nyo mag-avail ng any of their products. Pero ako sobrang recommend ko na itong Elite 30 V2 for someone who likes moto camping. Ito yung second time ko mag-camping kasaming kaibigan ko, and this time wala pa kami portable power station nito. And for emergency purposes, sa price point niya, ayan yung presyo niya. Para sa akin, not bad. It's not too bad. Kasi sobrang magagamit mo to. Tsaka necessities rin to eh. Kailangan nyo rin talaga to sa bahay nyo to. Actually, baka nga bumili ako ng malaking product pa nila. Nung medyo mas malaking battery. Very recommendable, and sana nagustuhan nyo yung product na to. So, kung gusto nyo mas makita to in person, sumama kayo sa akin sa mga subscribers ride natin para mapagamit ko rin sa inyo. Kalikutin nyo, inspect nyo, explore nyo. Guys, check daw ni Yakunya yung manual ng Bluetti kasi interested siya. Baka dalhin ko tong manual ko sa bawat ride para ma-review nyo rin, makita nyo kung ano yung mga
ano yung mga makikita sa loob ng Blue Yeti Elite 30 V2. Bukod sa mga sinabi na natin na baka hindi natin nakita sa manual. And may mga ipapapaplan din ako last minute picture para makita nyo kung bakit dapat kunin yung Elite 30 V2 ng Blue Yeti. So sa mga nagtatanong pala, demo ko lang kung paano natin ilalagay sa motor to kung babiyahe tayo ng malayo at ikakarga natin to. So ilalagay ko siya sa may gitna ng motor natin. Yan, sa ibaba ng handlebar, gamit yung bag na binili natin. Or pwede nyo rin naman ilagay ito sa may loob ng compartment niyo. Pero iwasan nyo lang mag-direct do sa may lapag kasi mainit yon. So huwag nyo ilalagay ng walang sapin to. Kapalan nyo yung sapin para siguradong hindi sila magko-contact sa init. And thirdly, sa may top box natin, yung isa sa pinaka-recommend ko. Kung wala naman kayong importanteng ilalagay sa top box, dun nyo na nalagay yung battery. Ang gusto ko talaga dito sa Elite 30 V2, isipin mo kunyari, nawala ng kuryente and kailangan mo magsaing ng kanin. Siyempre, gutom na kayo. Tapos, umuulan pa sa labas, baha, at hindi ka makapagbili ng mga ready-to-eat foods. So, kailangan mo pa rin magsaing. Tara, saksak natin siya sa Elite 30 V2. Tingnan natin kung bubukas siya. So, pipindutin ko lang on, tapos i-AC mo siya. Pasensya na sa other noises kasi dito yung mga pusa namin. Tignan nga natin kung umilaw siya. Oh, yan na, umilaw na yung rice cooker natin. At ang maganda pa rito sa rice cooker natin, bukod sa umilaw na siya at gumagana na siya, may naluto kami ng kanin. Hindi, joke lang guys. Luto na talaga yan. Kasi kailangan ko lang ipakita sa inyo na gumagana siya sa rice cooker. Gumagana siya sa pang-init at tubig sa water kettle. Elite 30 V2 hanggang 1,500 watts maximum yung mapapagana nyo sa kanya. Ang rice cooker 800 watts, 600 watts meron eh. 500 watts nga meron eh. Kaya makapagluto ko talaga ng kanin. Magandang baunin sa camping site to. Pagka-uwi nyo sa bahay, after nyo magtrabaho ng 9 to 10 hours sa trabaho, bumiyahe kayo ng 2 oras, sobrang pagod na kayo. Tapos wala pang kuryente, sobrang init. Ngayon, dyan papasok ang Blue Yeti ulit. Tanggalin na natin itong rice cooker, baka ma-overcook yung kanin sa loob. Bubuksan naman natin yung electric fan gamit ng power station natin. Ayan siya. I-on natin. Yan, voila! So, isa sa mga maganda sa power station, kaya magpagana ng electric fan. Kasi ako, for someone like nagka-dengue, ang hirap pag malamok sa bahay nyo tapos wala kayo electric fan. Papakyawin ka ng lamok. And sobrang gastos guys pag nagka-dengue kayo. Almost 50,000 nata ginastos ko nun. Grabe, mahal no? Kaya sobrang convenient, sobrang efficient, effective yung mga ganitong bagay sa bahay. Di lang sa bahay, pati sa pang-camping nga. Tsaka sa pag-ride natin. Tapos, katulad itong Wi-Fi router. Imagine nyo, may work from home kayo and kailangan nyo ng internet. Kasi paano kayo makapag-work from home kung wala kayo internet, di ba? Diyan papasok, again, yung ating power station. And isa pa, sa laptop. Kunyari ngayon, mga estudyante kadalasan sinususpend and kailangan pa rin nila mag-online class. So, kailangan nyo ng power station sa bahay para makasali sa mga klase. Ganyan natin. So, voila! Ayan siya. Charging siya. Actually, lobat na lobat tong laptop pero napagana siya ng power station natin. Kaya sobrang big deal na kailangan nyo talaga ng power station. Sobrang convenient for a rider like me. Isipin nyo, magagamit ko na sa emergency sa bahay, magagamit ko pa sa ride, at kahit saan ko padalhin. Sa mga lugar na walang saksakan, ganun siya kaganda. So yun lang guys, sabi ko nga kanina, gamitin nyo yung 5% discount na binigay sa atin ni Blue Yeti. Para sa inyo po yun. Kung gusto nyo pa malaman more products about Blue Yeti, ilalagay ko yung mga pages nila sa description box. So yun lang guys, maraming salamat sa inyo and maraming salamat din kay Blue Yeti. See you on the next content.